Latest update tayo ngayon sa PVL, Creamline Cool Smashers at ibang teams na sa Ilagan City na dahil sa laro nila bukas, grabe, dinumog. Ibigay din natin ang mga top scorer ng import. Sino nga ba ang nangunguna at napakalakas pagdating sa scorer? Dito naman sa ating local player, sino nga ba din ang nakukuha pagdating sa pagbibigay ng score or top scorer? Talagang tapusin PLDT, medyo nagyayabang na kaya? Gusto agad makatapat ang Creamline? May gustong patunayan? Ano nga ba ang sabi ni KKD? Coach Rica Port may sinabi sa kanilang import, inukulangan kaya sa performance nitong import nila? Atin yung pag-uusapan at iba pang volleyball updates o PVL updates. Kaya before that guys, please naman huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe at pa-hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bawang video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa suporta. Latest update, Creamline players at syempre tatlo pang teams na maglalaro sa Ilagan City bukas October 18 ay talagang nagkaroon na ng meet and greets mismo sa Ilagan City at dinumog agad ang Creamline at syempre ang ibang teams. Grabe, marami agad nagpa-picture sa kanila. Kitang-kita talaga ang kasikatan ng team na CCS at syempre ang tatlo pang team na maglalaro. Kaya kaabang-abang ito. Kaya naman good luck na lamang sa laro nyo, Creamline at iba pang mga teams. Samantalang narito naman ang mga top scorer ng imports. Latest ito, kitang-kitang ang import ng Capital One ang nangunguna with 59 points. Sauce Coffee 55, itong Farm Fresh 55, Creamline 53, import ng Akari 50 and so on. Grabe, palakasan talaga ng naibibigay na puntos sa kanilang team. Well, hindi lamang nga palakas ng scorer, may iba dito talagang malakas din sa depensa at blockings. Kaya ang iba naman ay babawi sa mga next game dahil hindi pa naman tapos ang laban. Samantalang ito namang mga top scorer sa local teams. Kumbaga nangunguna si Davison ng PLDT. Ito naman si Brock Van Sickle ng Petrogas with 40. Siyempre, Permintilla, Valdez, Tubo, at Suyod and so on. Grabe, malalakas din talaga at talagang napatunayan nilang hindi lamang import ang aasahan. Kaya good luck na lamang sa mga susunod na game. KKD gusto agad makatapat ang Creamline. PLDT nagyayabang na raw. Well, based nga sa latest interview kay KKD ay excited na itong makaharap ulit ang Creamline Cool Smashers sa mga susunod na laban dahil may confident na daw sila. Syempre, lalong lalo pa ngayon napapatunayan pa rin nilang malakas sila at still undefeated. Grabe, sobrang lakas lang ang PLDT at hindi naman natin masabing mayabang sila dahil nga syempre confident lang sila sa kanilang sarili dahil nga talagang sunod-sunod ang swerte at pagkapanalo ng team, ibig sabihin lamang nito ay excited silang makaharap muli ang malakas na team na Creamline. Anong sa inyo about dito guys? I-comment nyo sa baba. Coach Rodrigo Port may sinabi sa kanilang import, ang sabi niya lang ay talagang suporta ang kailangan niya, hindi naman napakalakas pagdating sa scorer o pagbibigay ng puntos sa kupunan, ngunit ang gusto niya ay veterans player na malakas din at susuporta sa buong team ng PLDT dahil alam naman natin Davison pa lamang ala import na, samahan pa ng mga midilas na malalakas at depensa. Kaya naman syempre maganda rin nilalaro ng kanilang import ngayon, kaya good luck na lamang. At ngayon nga ibigay din po natin ang magiging schedule bukas October 18, 2025. Ito po ang maghaharap-harap. 4 PM Petrogas vs Charity Go, 6:30 PM Galleries vs Creamline. Ang venue nito ay sa Capital Arena, Ilagan City. Kaya na nandun na sila, mapapanood sa One Sports Plus sa cable. Meron din po sa Pilipinas at Signal application. Syempre may PBL at PH Live. Kaya good luck sa lahat ng team.